Ang diet na mataas sa protina ay napakahalaga para sa mga pasyenteng nagdadialysis. Narito ang mga detalyadong paliwanag ukol sa usaping ito. Ngunit bago riyan, ano nga ba ang dialysis? Ang dialysis ay isang medikal na proseso na ginagamit upang linisin ang dugo ng mga pasyenteng may malubhang sakit sa bato o chronic kidney disease. Dahil hindi na gumagana ng maayos ang kanilang mga bato, ang dialysis ang tumutulong na alisin ng mga dumi, labis na tubig at mga lason o toxins mula sa kanilang katawan. Bakit nga ba mahalaga ang mataas sa antas ng protina sa diet ng mga nagdadialysis? Una, pag-iwas sa pagkawala ng muscle o mas kilala bilang muscle wasting. Ang dialysis ay hindi lamang nag-aalis sa mga lason sa katawan, kundi pati na rin ang ilang mahalagang nutrisyon tulad ng protina. Kung kulang sa protina, maaaring magsimulang masira ang mga kalamnan ng katawan na maaaring magdulot ng panghihina, pagkapayat at kahirapan sa paggalaw. Ikalawa, pagtulong sa paggaling at pagbuo ng mga nasirang selula. Ang protina ay mahalaga para sa pag-ayos at pagbuo ng mga tissue. Sa mga pasyenteng may sakit sa bato, madalas silang makaranas ng impeksyon, sugat o pamamaga. Kailangan nila ng sapat na protina upang mapabilis ang paggaling ng kanilang katawan. Ikatlo, pagpapanatili ng malusog na immune system. Ang protina ay may papel sa paggawa ng mga antibodies at iba pang sangkop na bahagi ng immune system. Kapag kulang sa protina, nagiging mas madali para sa mga pasyente na kapitan ng iba't ibang sakit. At ikaapat, pagkakaroon ng sapat na enerhiya at lakas. Bagamat ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ay carbohydrates at taba, ang protina ay nagbibigay ng suporta sa enerhiya lalo na kung kulang ang pagkain. Sa mga dialysis patients, kailangan nila ng dagdag na lakas upang kayanin ang stress ng kanilang kondisyon at gamutan. Gaano karaming protina nga ba ang kailangan ng mga nagdadialysis? Mas mataas ang protina kailangan ng mga dialysis patients kumpara sa mga taong may normal na paggana ng bato. Ayon sa mga eksperto, ang mga pasyente ay maaaring mangailangan ng humigit kumulang 1.2 grams ng protina kada kilo ng timbang bawat araw. Depende sa uri ng dialysis at pagkakalatang kalusugan ng pasyente. Halimbawa, kung ang isang pasyente ay may timbang na 60 kilograms, maaaring kailanganin niya ng humigit kumulang 72 grams ng protina araw-araw. Narito naman ang mga pagkain na mayaman sa protina. Una dyan ay ang karning manok, baka o baboy, ngunit dapat ito ay steam o nilaga at hindi prito. Isda at pagkaing dagat, itlog, gatas at dairy products kung pinapayagan ng inyong nephrologist, tofu o tokwa, at protein supplements kung inirekomenda ng doktor. Mahalagang paalala, dapat laging sumangguni sa doktor o renal dietitians bago baguhin ang diet dahil maaaring may mga limitasyon din sa sodium, potassium, phosphorus at fluid intake. Sa makatuwid, ang mataas na protina ay mahalaga para sa mga dialysis patients upang mapanatili ang lakas at timbang ng katawan, maiwasan ang komplikasyon, suportahan o palakasin ang immune system at makatulong sa paggaling ng katawan. Ang tamang nutrisyon ay critical para sa mas magandang kalidad ng buhay at mas matagumpay na gamutan sa mga CKD patients. Narito ang mga sample meal plans na may mataas na protina at angkop para sa mga dialysis patients. Tandaan po natin na bawat pasyente ay may kanya-kanyang dietary needs kaya mahalaga pa rin kumonsulta sa doktor o renal dietitians bago sundin ang alinman sa mga ito. Sample meal plan number 1. Sa almusal, isang pirasong itlog na nilaga, isang tasang sinangag, isang slice ng tinapay na walang palaman, isang kutsalitang mantikilya at isang gatas na low sa phosphorus o renal milk kung available. Para naman po sa tanghalian, isang tasa ng kanin, isang pirasong inihaw na manok, ginisang sayote na may kaunting bawang at sibuyas, at isang slice ng pakwan o mansanas. Para naman po sa hapunan, isang tasa ng kanin, isang pirasong pritong tilapia o bangus na hindi maalat, pinasingawang gulay tulad ng upo o repolyo, at isang tasang pineapple juice. Para naman sa mga pasyenteng mas gusto na mas malaki ang portion ng gulay kaysa sa karne, ito ang ating sample meal plan number 2. Sa almusal, 2 slice ng whole wheat toast, kalahating tasa ng scrambled tofu, isang tasang tsaa o black coffee. Sa tanghalian, isang tasa ng kanin, ginisang tokwa, ginisang pechay o pipino bilang gulay, at isang tasang tubig. Sa hapunan naman, isang tasa ng kanin, adobong manok na walang balat,
steamed kalabasa o sayote, at isang slice ng prutas gaya ng peras. Muling paalala sa pagkain para sa mga dialysis patients, piliin ang protina na may mataas na kalidad tulad ng itlog, manok, isda at tofu. Iwasan ang sobrang alat, huwag gumamit ng maraming toyo, bagoong, patis o processed food. Limitahan ang potassium at phosphorus depende sa laboratory results. Kontrolin ang likito o ang tubig na ating iniinom. Tanungin ng doktor kung gaano karaming tubig lamang ang pwede sa isang araw.